So walang mangyayari miski pa-resignin mo silang lahat dahil ikaw ang problema. Kapag ikaw ay hindi umamin na wala ka sa tamang pag-iisip at tingin ko, mayroon na talaga mga dahilan para mag-conclude na ikaw ay wala sa tamang pag-iisip dahil kung ikaw ay nasa tamang pag-iisip, napakadami nating mga resources. Lahat na nakapangyarihan nasa iyo bilang presidente, dapat meron ka naman nagawa sa unang 3 taon mo. At ano pang gagawin ng gabinete mong bago? Last 3 years na yan. Alam mo, first 3 years is the learning curve. Last 3 years, dapat dyan na yung mga proyekto na maaalala ka. Kapalitan mo mga gabinete mo. Magla-learning curve na naman sila. O wala kang magiging legacy. So ang punto ko, hindi solusyon ang mass resignation ng iyong mga gabinete. Ikaw ang mag-resign. Ibigay mo na ang presidency kay BP Sara. Dahil kung si BP Sara bubuo ng bagong gabinete, halos sabay lang ang learning curve niyan sa bagong gabinete na iyong ibubuuin. At least, kapag merong bagong presidente, yung taong bayan magkakasama-sama na muli, lalong-lalo na dahil nga sa ginawa mo kay Tatay Digong na pinapunta mo sa dahig, kinidnap mo, magugulat ka. Pag ang sambayanan nagkakaisa, magtutulungan yan. Itataas talaga ang antas ng kabuhayan dahil alam nila that the success of one is the success of all. The failure of one is the failure of all. Pero habang ikaw ay kinasusuklaman, talagang hindi makikipag-isa sa iyo ang taong bayan. Ang solusyon, ibalik ang pagkakaisa, paano? Mag-resign ka. Bigay mo na kay Inday Sara. Makikita mo, bubulusong ang Pilipinas. Talaga magkakaroon ng tunay na pagbabago. Abay, talagang atat na atat ako mag-spokes hour. Dahil ang Marcos Jr. ang nagsabi, nag-utos ng courtesy resignation sa lahat ng kanyang mga miyembro ng gabinete. Now, balikan natin, bakit ba siya nag-utos ng mass resignation? Well, yan po ay dahil sa pagkatalo ng alyansa. 5 lang ang napanalo ng Marcos Jr. Meron pang 2 doon na humiwalay na sa kanila, yung Amy Marcos at saka Kamit Villar. No? So, ibig sabihin, palpak. At wala doon sa PFP na mga members na sa kanyang partido ang nanalo. Natalo po yung 3 PFP. Tapos, umamin ng Marcos Jr. 2 inamin niya in fairness. No? Na unang-una, kaya natalo ang alyansa dahil unang-una ay napakatindi ng politika. Tama siya ron. At pangalawa, hindi nararamdaman ng taong bayan yung serbisyo na nanggagaling sa gobyerno. Tama rin siya doon. Now, alam naman pala niyan dahilan. Unang-una, masyadong politika. Sino ba na politika? Diba? Sila. Namulitika sila dahil napakaagad nilang nagnasa na magkaroon ng Marcos Forever na tinangka nilang sirain na itong si Inday Sara Duterte. Sino ngayon nagsisisihin sa sobrang pamumulitika? Walang iba kundi ang Marcos Jr. administration. Sisihin niya ang sarili niya unang-una. Marami kasi nagsasabi, hindi, si Lisa Tanasian at saka si Tambaluslos. Siyang presidente, bakit niya ibabalik ang sisi sa iba? Siya ang presidente. He is the one in command. The buck stops with him. Kung hindi niya makontrol ang sariling misis niya, hindi niya makontrol ang sariling pinsan niya, paano niya mapapatakbo ang taong bayan? Paano niya mapapatakbo ang Republic of the Philippines? Alright mga kababayan, so tayo po ay magkakaroon po ulit ng another reaction video. Dito naman po kay Attorney Harry Roque, no, sa kanyang naging Facebook Live sa kanyang Facebook page. At ito nga po ay niratrat niya nga po si Pangulong Bongbong Marcos, no, dahil nga po dito sa trending ngayon sa social media maging sa mga mainstream media ay pinag-uusapan ang mass resignation ng mga cabinet members under Marcos administration. Nasabi nga po ni Attorney Harry Roque na hindi daw siya naniniwala, no, na kahit ipinag-utos to ng kanyang asawa, ng kanyang misis o ng kanyang pinsan na si House Speaker Romualdez, ay dapat ang ating Pangulo na si Bongbong Marcos ay may willpower. Kumbaga may sarili siyang desisyon, no, dahil napakahalaga po mga kababayan ng willpower, no. Ito kasi yung matibay na determinasyon ng isang pangulo o head of state na mahalaga na meron siya. Kasi dito natin masusukat kung paano niya pamamalakaran o paano niya hahawakan yung ating bansa. So ilan dito yung mga kahalagahan ng merong willpower ang isang pinuno. Of course, ito ay ang paglutas ng problema. So ang isang pangulo na may matibay na loob ay hindi agad sumusuko sa harap ng hamon, no? Mahalaga ito sa pagsasagawa ng mga polisiya at programa upang masolusyonan ang mga suliranin sa bayan. At
pangalawa dito yung pagkakaroon ng malinaw na direksyon. So ang matibay na determinasyon ay tumutulong sa isang leader na magkaroon ng malinaw na adhikain para sa ating bansa, no? At ang pagkakaroon ng direksyon ay nakakatulong upang maabot ang pangmatagalang layunin. At isa na dito yung kakayahan gamitin ang kapangyarihan ng wasto at hindi inaabuso, dahil nga sabi nga po ni Attorney Harry Roque, sila mismo, ang administrasyon mismo ang namulitika. Okay, pinulitika nila masyado itong nangyayari ngayon sa atin, no? Talaga namang naramdaman po yan ng mga taong bayan, ng mamamayang Pilipino, at ito nga po yung naging resulta itong nagdaang halalan noong May 12, 2025. Okay, so isa pa dito sa sinabi ni Attorney Harry Roque, yung hindi siya naniniwala dahil ito ay isang PR lamang, no? Na katulad din po na sinabi ni Attorney Vic Rodriguez na ito ay isang cosmetic change lang, no? Pag sabi natin cosmetic change, ito yung mga tumutukoy sa pagbabago ng mukha na sa tingin natin ay nagbago, ngunit sa realidad ng buhay wala namang struktura o sistema na nagbago, no? Madalas itong ginagawa upang mapabuti lamang ang imahe ng isang leader, partido o institusyon, nang hindi talaga binabago ang mas malalim na problema sa gobyerno. Alam nyo naman po sana mga kababayan yung kinakaharap na problema ng ating bansa. Again, kagutuman, kahirapan, edukasyon, at pangkalusugan, usaping pangkalusugan, no? Ito ay madalas na ginagamit, no, bilang isang PR strategy kung saan ang leader o partido ay naglalabas ng bagong polisiya o reforma na mukhang progresibo ngunit hindi aktual na magdadala sa sistematikong pagbabago. So halimbawa na dito, ito nga pong pagpapalit kuno ng mga cabinet members. So hindi natin alam kung ito ba ay PR strategy o talagang ito na ba yung umpisa ng tunay na pagbabago. So dahil nga sa pinapakita nga po ng administrasyon ng Marcos, sa dami po ng mga kaanomalyahang nangyayari, ang hirap na pong magtiwala, no? So iniisip natin na ito ay isang pansamantalang solusyon lamang. So ilang cosmetic changes ay ginagawa upang masupil ang panandaliang kritisismo. Yan nga, syempre binabatikos ngayong gobyerno, at ito nga po yung sinasabi ni Attorney Harry Roque na sino namang ipapalit nila dyan, no? Just in case na magpalit nga naman ng cabinet members, huli na ang lahat para sa 3 taon na natitira pa bilang Pangulo ng Pilipinas. So ano nga naman yung maiiwang legacy, no? Alam naman natin yung legacy, napakamahalaga niyan. So para sa akin mga kababayan, no, itong cosmetic change na sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez ay isang makapangyarihang taktika, no, na maaaring magbigay ng ilusyon ng pagbabago ng walang tunay na reforma. So mahalaga para sa mga mamamayan na maging mapanuri, tayo ay maging mapanuri at suriin natin kung ang isang polisiya o aksyon ay may pangmatagalang epekto o kung ito ay bahagi lamang ng pampolitikang estratehiya. So ito yung aking pananaw dito sa mga narinig natin sa 2 abogado na nagsalita sa kanilang mga pahina, at ito lang yung observation natin, no? Pero syempre bilang isang mamamayang Pilipino ay umaasa pa rin tayo na sana ay itong mga nangyayari ngayon sa administrasyon ay tunay na reconciliation na tinatawag, no, na gusto talaga nilang makipagsundo, ayusin yung kanilang mga nagawang pagkakamali, dahil nakita na at inamin naman na ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung kakulangan, no, ng mga nangyari nung mga nakaraan, yung mga pagkakamali ay inadmit niya naman. So sana this time ay ito ay hindi ay pamumulitika, no, at ginagamit na naman upang linlangin na naman ang mamamayang Pilipino at para makakuha na naman ng simpatya sa mga Pilipino sa masa, no, dahil nga sa nangyaring eleksyon ay nakita naman natin na talagang hindi na tinatangkilik ng mga mamamayang Pilipino yung masyadong pamumulitika, kasi uhaw ng mga kababayan yung ating mga kababayang naghihirap. Gusto na talaga nila ng tunay na pagbabago. Oo nga, sinasabi mo ng bagong Pilipinas, pero hindi nga maramdaman. Majority ng Pilipino ay hindi nararamdaman yung pagbabago, at 3 taon na simula ng kayo ay naupo na halal dyan sa inyong mga pwesto, pero
parang wala yung mga pangako, no? At ito nga po yung 20 pesos na bigas na matagal nang ipinangako. Sana, no, kung talagang at yan ay consistent, no, at talagang naisakatuparan, sana nabibili na yan at available yan sa lahat ng merkado at hindi na yan kinakailangan na pumila pa, no? At dapat maging available yan dahil lahat ng tao ay kayang bumili. So, napaka-imposible kasi niyan mangyari mga kababayan, no? Kasi personally tayo ay nagtitinda din ng bigas, nagsusupply din tayo ng bigas at talagang hindi mo kayang ibenta yan ng sagad na ganyan. Although mababa ngayon yung presyo ng bigas, pero hindi mo kayang tapatan yung 20 pesos kilo ng bigas. No, hindi mo talaga siya kaya. Kasi sa imported pa lang na bigas, magkano na kagad yung puhunan mo diyan? Napaka-negative kung bebenta mo siya ng 20 pesos. So how much more sa local natin na medyo mataas kasi pag local yung bigas kaysa sa imported. Kaya ayan mga kababayan, ilan sa mga ating na-reactionan ngayong araw na to ang problema ngayon na kinakaharap ng bansa, yung tunay na problema na kinakaharap ng ating bansa. So, ayan naman po mga kababayan, comment down below kung ano yung inyong opinion dito sa narinig yung speech ni Attorney Harry Roque, no? At ating talakayin yan sa comment section. Maraming salamat po.